Taon-taon ay ginugunita ng aming pamilya ang Semana Santa. Ito lamang kasi ang pagkakataon na kung saan ay nagninilay ang buong pamilya sa mga huling sandali ni Hesukristo dahil sa pagtubos nito sa mga kasalanan ng sanlibutan. Kaya naman maaga akong nagising at ipinalinis na ang mga sasakyang gagamitin namin sa isang napakahabang paglalakbay. Although sabi nga ng aking mga pinsan ay 6 na oras lamang ang aming igugugol sa daan. Pero dahil na rin sa ganda ng aming bayan sa kasiguran hanggang sa Dilasag Aurora ay dapat maglaan kami ng 12 oras para sa mahabang paglalakbay. Dahil maraming stopover, marami kaming hihinto ang mga daan na kung saan ay makikita natin dito sa video na ito. Ipapakita ko sa video na ito ang ganda ng aming lugar, ang mga tanawing kakaiba na kung saan sa amin lamang matatagpuan. Ito nga pala ang aming paglalakbay. Ayan, so nakikita ninyo very excited ang aming pamilya para makauwi sa kasiguran hanggang sa Dilasag Aurora. Ayan, so syempre tayo ay dadaan sa Skyway. Ayan. Umalis nga pala kami sa Maynila, ganap na 5 ng hapon dahil nga sa may pasok pa ang aking mga kasama. Ayan, so sabi ko nga kapag uuwi kayo o kapag bibisita kayo sa aming lugar sa Aurora Province, dapat maglaan kayo ng napakahabang oras dahil kulang ang 12 oras na inyong ilalaan. Dahil sa mga daan pa lamang ay makikita at mamamalas na ninyo ang napakagandang tanawin. Tadtad na po pala ng mga beaches ang aming lugar. Kaya naman ito ay isa sa pinaka dinarayong lugar sa ating bansa, no? Ito rin ay dinadayo ng mga turista dahil na rin sa bukod sa napakagandang tanawin ay kumbaga marami pa rin namang mga dagat, no? Ang kung saan ay hindi pa fully developed, ibig sabihin wala pa pong may-ari. Ipapakita ko po sa inyo ang ginagawa ng ilan sa mga bakasyonista at mga turista. Kagaya na lamang nitong Ampir, no, sa Dipakulaw Aurora. Ayan, nabubulol tuloy ako. Okay, so ito ang Ampir Dipakulaw Aurora na hindi naman ito open for swimming. Ayan, view pa lamang po yan, no? View pa lamang po yan, tanawin pa lamang yan na kung saan ay hindi po allow ang sinuman na maligo sapagkat napakadelikado po ng lugar na ito, no? Dagat po kasi ito, very open. No, very open itong dagat na ito at walang mga coast guard dito kasi kumbaga ano lamang siya, attraction, no, tourist attraction ng aming lugar. Ayan, Ampir pa lamang po yan, Dipakulaw Aurora pa lamang po tayo mga kaibigan, wala pa tayo sa kalahati o sa even 1/4, no? Kaya naman, sabi ko nga, yan ang aking pamangkin. Talaga namang huminto talaga kami ng ilang minuto dito. Ayan. So, nakita nyo naman ang paligid, no? Bundok po. Tapos, ang other side ng bundok ay ang dagat, no? Ito nga ang Ampir. Ayan. So, habang picture ang aking mga kasama, ayan, ay ako naman ay kumukuha ng video para naman sa mga kababayan natin na hindi pa nakakarating sa aming lugar ay mapagmasdan ninyo ang ganda ng aming lugar. Yun po yung pinakita ko sa inyong napakalaking bato sa gitna ng dagat. Ay yan po yung palatandaan para malaman ninyo kung anong lugar po ito, no? Again, tinatawag po itong Ampir sa Dipakulaw Aurora. Ayan. So, picture lang mang tayo ng bahagya. Ayan, tingnan nyo na po yung buhok ko. Hindi ko na naayos kasi wala na tayong pakialam kung ano man ang itsura natin. Ay dahil ang focus ko lamang dyan ay kuhanan ng napakagandang video ang aming lugar para sa mga bakasyonista.
Ayan, so siyempre pagkatapos niyan ay kami ay sumakay na, pero habang nasa daan kami ay talaga namang kita mo pa rin ang dagat. Dahil nga sa mahabang paglalakbay ay ginabi na kami. Ayan, so ito po ang Pantabangan Dam. Ayan, so napakakipot po nito. Isa lamang po ang maaaring dumaan dito na naghihintayan na lamang, dahil po bawal ang magsabay-sabay kasi isang sasakyan lamang po talaga. Mapapansin ninyo, malawak yung lugar, yung daan, pero may mga semento, may mga bakod sa gitna, no? Dahil po yun yung palatandaan na nasa tayo, dam. Yan, ito po yung Pantabangan Dam. Pero hindi pa po ito yung pinakang dam, ha. Ito yung pa lamang, parang yung parang bundok niya sa pagitan ng mga dams. Ayun, hindi ko alam kung anong tawag doon, basta makipot na lugar. Ayan, so sa Pantabangan, Nueva Ecija. Ayan, so sabi ko nga ay kinakailangan ninyo talaga ng mahabang oras ng paglalakbay para masulit kumbaga ang inyong bakasyon. Ayan. At syempre dahil nga sa napakahaba at napakalayong lugar na aming pupuntahan ay umaga na nang kami ay makarating sa aming patutunguhan. Ayan. So kita nyo naman ang napakatahimik po, no? Tinanggal ko na lamang po talaga yung sound ng hangin, pero tahimik po sa lugar namin. Ayan. So malapit na lamang po at mamasdan na natin ang kumbaga ganda ng ibang tanawin. Ayan. So syempre ay dahil nga sa napakahabang paglalakbay ay ito, nag-stop over muna kami sa Cordillera Travelers Inn. Ayan. So ito po, bago po ito sa Pantabangan, bago sa Ampir, ha. Nagkamali lang ako ng paglalagay ng video. Ayan. Ito ay sa na po, Cordillera. Although Pantabangan pa rin. Cordillera Travelers Inn. Ayan. Bilang paghahanda sa mahabang paglalakbay. Ayan. So kain muna kami. So kita nyo naman, inaantok ng ilan sa aking mga kasama. So noodles lang yung pinakain ko sa iba kasi mahirap na. Alam nyo na, baka tumawag ng uwak. So, baka matagtag ang mga sikmura, ayan, ang tiyan. Para po maiwasan natin ng tumawag ng mahaba pa man din yun, maasim-asim pag Diyos ko po. Wag na po nating banggitin yon, no? Basta uwak po kasi ang karamihang tinatawag dito ng mga pasahero kapag sila ay naglalakbay. Ayan, kaya kinukwento ko po dyan sa parteng yan. Yan nga po pala ang aking pamangkin, ayan, at ang kanyang kakasintahan na first time din pong makakarating. Ayan na nga po. At nakakita na kami ng penitensya. Ayan. So ito po ay bayan na po ito ng kasiguran na po ito. Ayan. So pansin nyo po kanina, mula pa lamang sa Ampir, mula sa Dipakulaw, Aurora, ganito na po ang makikita ninyo. Ang kalahati ay bundok, ang kalahati ay dagat. Ayan. Ang ibang parte bukod sa dagat ay bangin. Kaya nakakatakot din po kung hindi sanay po ang drivers ninyo. So kami ay pupunta sa isang lugar. Ayan. Sa Dilasag, Aurora na po ang punta namin dito. Ang nakikita ninyo ay ang Canawer Beach. Ayan. Ang Canawer Beach po ay isang pampublikong lugar dahil wala pa pong nakakabili. Kaya tingnan niyo naman po yung ilang mga sasakyan nakapark po dito. Ayan. Dahil po libre po ang Canawer Beach. Wala pa pong may-ari. Although merong mga area dito sa Canawer na nabili na ng mga mayayaman. Wala po kasi tayong pambili, kaya dito na lamang tayo sa free. Yan, marami pa pong free dito at napakalawak pa po ng area na kung saan ay maaari kayong magstay. Ang ginagawa po ng ilang turista, dito talaga nagdadala na lamang sila ng tent nila para magdamag. Ayan, tamang kutkutin lamang, tamang konting inumin, kwentuhan, ayan, videoke, ayan. So, sabi ko nga, may mga lugar po na wala pang
may-ari. Ayan. Kaya naman dito na lamang yung iba para masulit yung kanilang bakasyon. Isa po sa mga dinarayo dito ay ang Aplaya. Yan, ito po yung Aplaya dito sa aming bayan sa Dilasag, Aurora na po ito. Ayan, so Dilasag, Aurora, dinalaw ko lamang po ang lugar kung saan ako ay nagtapos ng elementarya. Dito nga po pala kami tumira sa bahay ng aking pinsan sa Kasiguran, Aurora, no? Ito po ang Garcia's Residence. Ayan. So, napakapalad po ng aming pamilya sapagkat na pinalad na magkaroon ng pinsan na kung saan ay mayroong malawak na lupain. Ayan. Dahil diyan ay kasyang-kasya po ang ilang pamilya dito. Ayan. So, sa katunayan, ilang pamilya ba kami nagpunta dito? Marami kami nagpunta dito dahil bukod po kasi sa paggunita sa mga huling sandali ni Hesukristo ay pagkatapos noon ay ginaganap naman namin ang taunang reunion ng pamilya. Ayan, so tuwing Holy Week lang din po nangyayari yun, ang reunion ng pamilya, at ipapakita ko po sa inyo kung paano kami magdiwang, kung paano kami magtipon-tipon, kung paano kami maghanda para sa isang napakasayang kumustahan. Ayan, kami nga po pala ang host ngayong 2023, kaya naman maaga-aga kaming naghanda at pupuntahan po namin ang Garcia's Beach Farmstead. Ayan, dahil doon po ang venue, no? Dahil kami po ang host, no? Ang pamilya po namin ang host, ay nagkataon naman na ang aking pinsan ay mayroong farmstead. Ayan, so pupuntahan po natin ang Garcia's Farmstead maya-maya para naman makita po ninyo. Siyempre, hindi na po namin inaksaya ang panahon at pagkakataon, kaya naman nandito kami ngayon sa isa ko pang pinsan sa Dilasag, Aurora. Ang akin pong palang pinsan ay kasalukuyang head po, no, ng Department of Social Welfare and Development. Ayan, so siyempre pulis po ang kanyang asawa. So napaka-busy rin ng aking pinsan, kaya naman surprise lamang po pag kami ay bumibisita dito. Yan, dumalaw na rin po ako sa aming mga kaibigan, kakilala dito sa Dilasag, Aurora, sapagkat dito po ako nagtapos ng elementarya. Ayan, so busog po kami dito sa lugar na ito dahil talaga naman lahat ng puntahan namin ay pagkain. At yun na nga, bumalik na kami sa aming tutuluyan sa loob ng ilang araw. Ayan. So, ang nakikita po ninyo ay ang Katmon fruits or trees. Yan. So, dito lamang po ako nakakita ng Katmon fruits or Katmon trees sa Kasiguran, Aurora. Yan. So, mamaya po ipapakita ko kung paano ito kainin. Kaya ko po finokus kasi napakasarap ng Katmon na trees. So, ayan. May nakita pala ako dito. Isang tawag dito. Ano nga ba yung nakita ko? Miracle fruits. Ayan. So, miracle fruits po. Meron din po silang tanim. Ayan. Meron akong dala. Para naman baka naman tumagal pa ang aking buhay, di ba? Iwas sa sakit. Ayan. Ayan, so dahil hindi nga po tayo nakakalakad, ay inutusan ko na lamang ang pamangkin ko na libutin ang paligid ng tahanan na kung saan kami ay titira sa loob ng ilang araw. Ayan, so sino bang hindi magkakasya sa laki ng kanilang bahay? So nakaka-motivate din po yan na sa amin, no, sa aming pamilya na kahit papaano ay magsumika para magkaroon din po ng ganitong napakalawak na lugar. Ayan. So, kasyang-kasya po kami talaga dito. At ito na nga, ayan, nag-uumpisa ng maghanda ang aking mga kasama. Ang aking tatay, ayan, nag-iihaw na po siya para sa aming pagkain. Ayan, kainan pa lamang po yan. Hindi pa po yan na talagang Holy Week. Ayan.
ito nga pala yung miracle fruits. Yan. So, nagtaka ako, hindi ko alam kung ano yan. Kasabi ko, ano to? Malaking pakwan. Yun pala, miracle fruits na pala. Okay, so ito po, umiikot-ikot ako at habang nagluluto sila dahil wala naman po tayong maitulong, ay kumuha na lamang ako. Ayan, so nandito na po kami sa kanilang farmstead, no? Para sa venue ng aming family reunion. Ang Mateo Modesta Peña Clan. Ayan, 3 pamilya po ito na kung saan ay magkakaroon ng Kumustahan 2023. Yan po. Ayan, so naglilinis na ng kanilang swimming pool. Ayan. Ayan, so habang naglilinis sila, syempre ako maliligo. So, syempre ako ay maliligo at ang mga pamangkin ko ay maliligo. Ayan. So, yun na nga po. Dito na rin sila kumukuha ng kanilang panlinis. Ang tubig nga pala dito ay galing sa bundok. Ayan, kita nyo naman po yung host. Ayan, so napaka-natural po ng tubig sa swimming pool. Ayan, galing po yan sa bundok. Napakahabang host po yan. Meron lamang generator para mapuno ang swimming pool. Ayan, ayun po yung pinakang stage ng aming tawag dito reunion. Yan, family reunion stage. So syempre ito ang buhay probinsya. Kita nyo naman, tulong-tulong din tumutulong din ako minsan-minsan lang, char para lamang sa pamblog lang po yan. Yan, para lamang po yan sa pambablog sa aking vlog. Yan, kunyari ako yung taga-bomba, pero ako talaga ng bomba niyan, guys, para naman madali lang naman kasi. Yan, ito yung pinakang entrance. So sabi ko sa pamangkin ko, puntahan mo ngayong labas, mula sa labas papunta rito sa loob, kuhanan mo ng napakagandang video para naman kitang-kita yung ating yung kabuuan ng venue ng aming reunion. Ayan, so malamig na nga pala yung kape ko sa pagdadaldal ko. Napakahaba naman kasi ng video na ito, kaya naman ang aking kape malamig na, pero sana matapos na ang ilang minuto ng video na ito. Ayan, so 32 minutes po ito, mga kaibigan. So wag po ninyong ililipat ang inyong channel sapagkat marami pa po akong ipapakitang lugar, magagandang lugar dito sa aming bayan, sa Kasiguran, Aurora. Ito po yung kanilang fish pond. Ayan, so talaga namang inikot ng pamangkin ko itong kabuuan naman, talaga, oo. Ayan, so ikat ko na kaya itong video na ito, napakahaba eh. Ayan, so andito rin po kasi yung kanilang lupain. Ayan, Diyos ko po, mamomotivate ka talaga na magsumika para magaya ang kanilang karangyaan sa buhay. O sabihin natin para kahit papano, kahit hindi na karangyaan o kayamanan, magkaroon ka lamang ng napakalawak na lupain kagaya po nito. Ay nako, nanliit ako sa aking sarili, mga katungkod, dahil wala ako ni gatiting na ganitong lupa. Yan, wala akong ni ganitong katiting. Ayan, kahit saang anggulo mo tignan yung venue ng aming family reunion ay talaga namang napakaganda, napakalawak. Talaga namang maiinggit ako. Ayan. So next year po, no, kung sakali naman tayo ay palarin, sana ay mahigitan natin ang ganda ng venue. Ayan. So malay natin, di ba, manalo ako sa loto. Ayan. Kahit hindi tayo tumataya sa loto, magkaroon lamang tayo ng konting kumbaga ganda. Ayan. So nakakita na naman din ako talaga ng katmon. Talaga naman napakasarap ng katmon na yan. Hindi ko makalimutan ng sarap. Yan, isaw-saw lamang po yan. I-dip mo lamang sa i-dip mo lamang yan sa suka na may asin. Ayan, masarap na dahil maasim yun. Yung iba naman sa asin na lang, hindi na dinidip sa suka. So dahil dyan ay napagod na tayo. Tayo naman ay gugunitain na muna natin ang Semana Santa. Yan, ito po ang araw ng
Biyernes kung hindi ako nagkakamali, o Huwebes. Yan. Ayan, so prosesyon. Ayan. So, ang isa sa pinakang highlights dito ay ang penitensya. Ayan, so habang naghihintay sa prosesyon ay kain-kain lamang kami rito sa labas. Walang ayos-ayos ng mukha. Ayan, sapat na yun. Wala pang ligo. Ayun na nga ang mga penitensya. So, ayan, yun nakapark doon sa gitna. Yun yung sinusugatan yung kasalukuyan yung kanilang likod. Ayan. Pagmasdan nyo na lamang po. Ayan, kasusugat lang yung likod niya. Siguro mahapdi kaya ganyan siya. Yung isa naman naglulundag. Ayan. Siguro sobrang hapdi. Hindi ko maano. Paano kaya kung ano? Minsan nagtatanong ako, di ba may ugat ang likod? Paano kaya kung masugat yung ewan? Huwag na nating isipin yun. Ang isa ko pang palang pinsan ay meron talaga napakaswerte ng mga pinsan ko. Naiinggit na talaga ako. Mga 20 inggit. Ayan, ito nga pala ang pamilihang bayan ng Kasiguran, Aurora. Na kung saan, ayan, nandito po yung pwesto ng aking pinsan. Ito na po yung aming family reunion. Ito po yung aking pinsan na nagtatrabaho sa DSWD. Ayan. So talagang sinamantala namin na wala pa yung mga ibang mga pamilya, yung ibang kapamilya, kaya kanta-kanta muna kami. Ayan. So nakakatuwa. Ayan. Ito po ay Sabado de Gloria na. No, Sabado de Gloria na po ito. Tapos na kumbaga yung ano. Ayan. So syempre ang palaro ang aking tita talaga, oo. Ang contest na kasi to kung sino yung unang makakapaglagay ng sinulid sa karayom sa mga 60 years old pataas. Ayan. So yung aking tita, wala raw butas yung karayom. So hindi ayan, ayan. Ito pa yung isang kapatid niya, Sabi ko walang bibigay. Ayan. Nag-una kasi sila nag-volunteer. So syempre tapos na ang Semana Santa, kaya naman naghahanda na naman kami para makauwi pabalik Maynila. Ayan, so yun po ang isang napakahabang paglalakbay. Hindi ko na po nadaanan ng ibang mga lugar kagaya na lamang ng mga falls. Marami pong falls dito na hindi ko na nadaanan. Although naipakita ko na ito sa aking mga videos noong nakaraang taon, kasi iba't ibang mga falls po yung mga napuntahan namin taon-taon. Iba't ibang falls, meron din po ritong Parang, mayroon nalimutan ko, Tibo-Tibo Falls. Ayan, so i-research na lamang po, no, yung ibang mga falls dito sa Kasiguran, Dilasag, Aurora. Dalawa lamang po yun, no, Kasiguran, Aurora, Dilasag, Aurora. Napakarami pong mga falls pa doon, mga tanawin na talaga namang kagigiliwan ng lahat. Ayan. Yan, uminom na ako ng kape. Ayan. So para sa mga huling minuto, ayan, huling sandali namin dito sa Aurora, ay dumaan kami sa Canawer Beach sa Dilasag, Aurora. Ayan. Yan, yung mga may cottage na yan, mga mayayaman po yan, mga kaibigan. Meron po silang pambili ng area nila dito sa Canawer Beach. Pero yung maraming sasakyan, itong mga area na to mismo, wala pong may-ari. Ayan, wala pong may-ari dyan, mga kaibigan. Kaya naman daming naliligo. Ayan, white sand. Okay, dahil po white sand dyan, ayan. Ito naman itong si PLDT naman talaga, Kapag nagreklamo ka, talaga naman. Kaya talaga kailangan talaga may Holy Week Kasi after talaga ng Holy Week, mapapamura ka talaga uli Diyos ko po. Patawarin nawa. Ayan. So, okay.
Ito po, white sand po ito. Kaya naman dito na nagtatayo ng mga tent. Ayun o, yung ilang pamilya, ilang turista. Yan. Ito po ang aking father dear. Ayan. Na sa loob ng 3 dekada yatang hindi nakapunta dito. Muli nakita niya ang pagbabago sa aming bayan. Nung huli kasi siyang tumapak dito, hindi pa sementado. Ngayon ay 100% completely cemented na po ang aming lugar dito sa Kasiguran hanggang sa Dilasag, Aurora. Ayan, so wala na po akong masabi. So, yung ibang highlights po ng tanawin, mga lugar, salamat po. Ayan, nagpasalamat na nga po yung aming bayan sa aming muling pagbisita. Ayan, so sa ibang video ko po, hahanapin ko po sa aking hard drive yung ilang falls. Ayan, so sa mga nagtatanong po pala sa akin, wala pong signal dito ha, mahina ang signal tuwing Holy Week. Wala pong signal, kaya ngayon lamang po ako gumawa ng video documentation dahil wala pong signal, dahil sa napakaraming kumukonek. So ito po yung bundok habang kami ay papalabas ng Kasiguran, Aurora. Ayan, so pagmasdan nyo na lamang po. Kala nyo po maganda, no? Yan, maganda lamang po yan dyan kasi nga hindi pa yan masyadong bundok. At hindi pa talaga bundok kasi bayan pa lamang po yan. So hindi ko alam kung naisama ko dito yung mga bundok. Kung makikita ninyo yung landslide area, tapos sa kabila ay bangin, sa kabila ay dagat. Yun, may ganun po. So hahanapin ko yung mga ibang video, no, sa aking hard drive para makita nyo yung kompletong mga listahan, no, kompletong listahan ng mga falls, beaches dito sa aming lugar. Ayan, so sa mga nagtatanong po kung magkano, napakamura lamang po ng mga transient dito at hindi po kayo mauubusan sapagkat napakarami na pong mga negosyante ang tayo ng kanilang beaches o transient dito sa aming area, sa aming bayan. Kaya hindi po kayo mauubusan. Napakarami po, mula Kasiguran hanggang Dipakulaw nga po, marami na kayo makikita. Pero syempre mas maganda kung sa parteng kahit malayo sa Kasiguran, kahit malapit, kahit ilang minuto sa Kasiguran, Aurora, para nasa gitna kayo ng napakagagandang mga tanawin para masulit ninyo. Humanap kayo ng transient na malapit sa Kasiguran, Aurora. Ayan, para yung kalahati sa Dilasag, yung kalahati Dinadjawan. Ayan, so yung Baler po, bungad lamang po yun. Bungad lamang po yun ng Aurora. Pinakang ulo, kumbaga pinakang entrance, yun po ang pinakang kapital ng aming bayan. Ayan, Baler, Aurora. Ayan. Ay nako, naubusan na ako ng laway. 30 minutes ba naman para ako nag-lecture dito sa aking mga estudyante. Nako, ilang minuto na ba ito? 29 minutes, 32 ano pa. Ayan, so pagmasdan nyo na lamang siguro yung lugar. Ayan, ayan, nasa bundok na kami. Ayan po yung bangin na pinapakita ko. Ayan, so syempre sa mga baguhang driver po, no, mag-ingat po sa pagmamaneho dahil ang matarik po itong lugar na to at bukod dyan yung kalahati bundok, kalahati bangin. Ayan. Ayan, no, yung kalahati po niyan bangin ha, landslide area pa. So ingat po tayo sa pagmamaneho. Ayan, 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 ayan. So ayan po, kung mapapansin ninyo may mga ano ba yan, may mga harang yung bundok
para sa hindi biglaan ang pag kumbaga kung may landslide man, kung tag-ulan yan. So dalawa lamang po ang makikita ninyo dito, kabila bangin, kabila ay dagat, o kaya naman ay bangin. Ayan, nung elementary ako, naalala ko yung aming gobernador na namatay sa bundok. Nahulog po siya. So pagkahulog niya, ayun, natusok po ng mga puno. Hindi ko alam kung anong puno yun. So yun po, when I was elementary po yun. Yan. Matarik, tapos mataas, pataas pababa. Ayan. Yung bundok dito. Kaya kailangan bago kayo bumiyahe, i-check ninyo yung brake ng inyong sasakyan. So syempre, nandito na kami, papunta na kami ng Ampere, palabas na kami talaga. Yan, di pa Kula Aurora na po ito. So ito na po yung dinaanan namin kanina, Ampere. So akala namin malapit na yung pinakang bato na pinakita ko kanina. Malayo pa po, daan pa lamang po kami. Ayan. May bundok pa pala. Akala namin talaga Ampere na, pero malayo pa po. Ayun pa, doon pa sa dulo yung pinakang Ampere. Ay nako. So syempre gabi kaming dumating, gabi rin kaming aalis. At ito na nga ang Ampere. So ay nako, ayan. Expect the traffic papuntang Maynila matapos ang Holy Week. Ayan. Sa traffic na po. Maynila.